Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Kagaya nga ho ng aming pinangako, itong weekend na ito, dahil weekend na ho, sa darating na Miyerkules ay Independence Day. So ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa independence ng Pilipinas. Ano? At bilang parang pasimuno, tagadaloy ng ating usapan, si Carlo ho ang aming resident historian together with Leloy. Carlo, take it away. Hi, good morning and good afternoon and good day to everyone who's listening. So, ah, medyo matagal ko nang pinag-iisipan tong araw na to, no? Kasi I used to think about this a lot, having grown up abroad. Pagka lumaki ka sa labas, sa mga Filipino communities, yung June 12, uh, yan yung isa sa pinakamalaking celebration sa mga Philcoms. So usually, ano yan, aside from the usual official gathering sa konsulado o kaya sa embahada, mas masaya yung sa mga community parties afterwards, magdadala ng pagkain, nagkakasiyahan. So talagang it's a big deal. And much to my surprise, nung bumalik ako sa Pilipinas, pagdating ko dito, parang medyo underwhelming yung, parang of course may ano tayo, may celebrations tayo, pero hindi mo siya masyadong nararamdaman in a sense na hindi siya naging pop culture. So wala tayong hindi natin wala tayong kuwaring family gatherings, yung wala tayong annual tradition na pupunta tayo sa Luneta or something of that sort. No? Para sa akin, wow, that's a bit weird. And it actually, Leloy, you were Oo nga, asking, no? you wanted me to open this because it's actually the path that made me go down history. One of the paths yung thought na to. Bakit sobrang iba yung celebrations ng June 12 sa labas saka dito. And gusto kong balikan. I mean, malaking usapan to pero one thing I want to point out, I for me personally, I don't like using the term Independence Day. I'd rather use the day Araw ng Kalayaan. Sa ating sariling lingwahe, no? Araw ng Kalayaan. Kasi yun ang gusto kong reflection for me personally saka sa mga anak ko. Actually sa mga anak ko lagi kong sinasabi tuwing June 12, Happy Birthday Pilipinas, kasi parang gusto kong ano sa kanila na national day ito. Hindi lang ito yung araw na nagdeklara tayo ng independence kasi medyo maraming mga nuances yun eh. Pero sa kanila, sa mga anak ko, gusto ko lagi sabihin, ito yung araw na isipin natin, ito ang birthday ng Pilipinas, ano ang meaning ng Pilipinas sa'yo. And going back to yung sinabi ko, Leloy, yung kalayaan, napaka-loaded na itong word na to, no? Why do you think, do you have any insights on what that word is, kalayaan? Well, yung mga magagaling sa Tagalog, orient nila based on yung root word na layaw, di ba? Yung ngayon, laki sa layaw, for example. And there's been a lot of historical research saying na iba yung independence, yung kind of political independence doon sa notion ng layaw, yung pagiging malaya na may sariling meaning sa Filipino. Yung kasaysayan, although marami akong gustong tugunan sa sinabi mo, Carlo, yung isa kong gustong tugunan doon is yung nabanggit mo, bakit hindi natin sineselebrate in such a way na similar dun sa mga ibang bansa na tinirhan mo. Sa tingin ko, I don't know, Manolo, you agree with me, meron sense of shame for some Filipinos kasi yung June 12, yung kalayaan niya, tinabaga na udlot kasi 1896, nag-declare ka ng kalayaan mo. 1898, dumating yung mga Amerikano. Tapos by in 1898, may gera ka sa mga Amerikano. Tapos by 1902, formally colony ka na ng Estados Unidos. So ano nangyari doon sa kalayaan? Paano natin bubuhayin yung kalayaan? The way I think about this is, bagaman naudlot yung kalayaan ng Estado ng Pilipinas, yung mga prinsipyo ng Estado ng Pilipinas, pinanganak na yon noong 1896 at tuluyan nating pinaglaban yon kahit naudlot yung malayang Estado. Kaya dapat talaga pinaglalaban natin na June 12 yung Independence Day at of course hindi 4th of July. Kasi yung mga prinsipyo, and we can talk about these principles. Kasi napakalinaw sa akin na principle-based yung desisyon natin maging malaya. Kasi hindi naman basta-basta nagdesisyon yung mga ilustrado o yung mga founding fathers natin na lumaya tayo. Tandaan natin na in the 1880s, one of their original calls was dapat maging probinsya tayo ng Espanya. Yun yung original call ni Rizal, di ba?
And then sabi ni Father Schumacher, roughly mga 1892, nagbago ng isip si Rizal. So yun yung gusto kong talakayin. Bakit nagbago ng isip si Rizal? And then eventually, nagbago yung isip ng mga ibang ilustrado from being, should we just be a state of, a province of Spain like Catalonia, or should we be an independent republic? Okay, mahaba yung, well, may iba't ibang bahagi yung mga binanggit ni Leloy. Let me tackle them one by one. Yung kung bakit parang wala tayong gana mag-celebrate ng Independence Day, I think it's very much simpler. And ito, i-contrast ko yung experience natin nung bata tayo kumpara sa nakaraan ng mga 20 o 30 taon. Parang nawalan ng kumpiyansa sa sarili ang ating pamahalaan. I would view it as parang a reaction to the Marcos years na medyo grande talaga ang Independence Day nung panahon na yon. And sa lahat ng mga okasyon, pagdating sa opisyal na okasyon, ang estado talaga ang namumuno. Kung ang estado mismo ay parang nahiya sa kapasidad na gumawa ng isang malaking programa, talagang kakalat yun sa publiko eh. So, if you remember in the old days, there used to be a parade, there would be a lot of ceremonies, mga ganung bagay, nawala yun over time. Part of it was yung getting rid of yung mga symbols and behavior nung diktadurya. But part of it also, I think, was also a feeling of mahirap tayo, kawawa tayo, masyadong marami tayong problema para magkaroon ng mga malalaking selebrasyon. And in fact, ang mga malalaking selebrasyon ay lumipat sa pribadong sektor. That's why it's now SM MOA that holds, 'di ba, mga fireworks displays. That's why it's sa mga mall yung mga parada, hindi ba? At kung may mga pista, sa Iglesia Katoliko ito. Hindi na sa pamahalaan. So I think that's the very practical side of it. The other thing is, meron talagang tanong kung pupunta ka sa Mexico, ang simbolo nila, meron silang maliit na parang bell. And there was a priest who rang that bell, and that was the moment that they considered their independence. Sa atin, why isn't, for example, yung deklarasyon ni Bonifacio? Why is it June 12 of all time, of all occasions, when hindi yun yung simula ng paglalaban, at hindi rin yun ang panahon kung saan naging tinanggap ng mundo ang ating kalayaan? Why is it June 12? And I really argue na dahil sa atin, ang pakitang tao ang mahalaga. June 12th is the only time na merong bandila, merong theme song, merong mahabang dokumento na formal at okasyon. It wasn't 1896 because it was done ng madalian and in secret. And in many ways, even though personally I think it's 1946 that concludes everything, hindi rin because we can't get over the fact na may birthday party ng ibang bansa on that date. So we're stuck with Ano ba ang June tawag 12. natin doon ngayon officially, Manolo? Filipino-American Friendship Day? No, it wasn't because that was abolished by Cory. Ganun ba? It's Nawala na rin yun. Yeah, it's Republic Day. July 4 is Republic Day. But you see that's the thing. We hindi natin matanggap na ang independence natin came at the end of a long process. But at the same time, hindi rin natin matanggap for many reasons ang simula nito. So we sort of compromise in the middle, and to be honest, yun ang pinagkasunduan ng marami. In the same way na kahit hindi masyadong organisado, the public has taken to the many flag days we have that starts in May and ends in June. And that, alam mo, that's really a sign of people doing it, di ba? Yung kahit homemade, that shows you na nandun yung sentimento. So sa akin, ang kailangan na din natin tanggapin or pag-aralan dito, yung iba't ibang mga sektor, ibang-ibang mga pananaw nagdala sila sa isang punto. For example, binabanggit ni Lelo yung mga ilustrado. Ito yung mga edukado
na nagkaroon may kaya sila dahil sa negosyo. Iba ito sa mga prinsipalya na yung mga talagang mga dynasties na panahon pa ng mga Kastila na mumuno. And if you look at the book of Jim Richardson and others, simple lang dahilan bakit tinalikuran nila ang mga Kastila dahil biglang naging seryoso ang mga Kastila sa pamamalakad ng Pilipinas at naging pananagutan ng mga alkalde, ng mga kabesa de barangay ang kanilang pamumuno at may mga multa. Kung hindi mo makolekta ang taxes na trabaho mong ikolekta, manggagaling sa iyong bulsa ang kukulangan. Biglang naisip ng mga Pilipinong namumuno, ay gusto namin ng kalayaan. O minsan Ayaw na nga namin. Manolo yung kwento ni yung isang kwento doon yung ayuntamiento sa Cebu, 'di ba? Maraming nagrebelde sa Cebu dahil tinanggal sila sa ayuntamiento nila ng mga Kastila. Nawalan sila ng opisina. So Yes. napagpasya nila na kung mawawalan tayo ng opisina under the Spaniards, we would much rather have an independent republic. May mga ganyan That's mga true. minor reasons. May mga for ganun and independence. we have to be frank about it. So yung mga sanay mamuno, ayaw So, nila Manolo, bigla na merong Lolo, Lele, ano yung pikon talo? Ganun ba yun? So there's that. And then of course yung ang medyo hindi pa natin napag-aaralan ng gusto kasi hindi naman sila nagsusulat ng mga kanilang mga sentimiento. Kailangan natin pag-aralan ng mga informal na bagay. Ano ba yung pananaw ng madlang people, 'di ba? Nung panahon na 'yon. Yun pinag-aaralan pa. Yeah. Pero alam mo Manolo, yung I was having a discussion actually with Michael Colonnane. Sabi niya hindi siya naniniwala or para sa kanya hindi yung ideolohiya hindi gaano ka-importante when you look at the Philippine Revolution. Mas important sa kanya yung mga office dispute, contestations over local power. Pero ang tugon ko naman dun sa perspective na yon is you can have both. Sa tingin ko, kunwari isa kang office worker na displace ka ng isang Kastila, nagalit ka. Tapos gusto mong ipaliwanag, bakit ako galit? Eh di magbabasa ka tungkol sa sitwasyon. At kung gusto mong magbasa ukol sa sitwasyon, sinong babasahin mo? Si Rizal, si Mabini, si Del Pilar. So, magkakasama itong lahat na ito. Maraming kausa ang Philippine Revolution. At hindi natin masasabing malaya tayo dahil lang sa Well, ideolohiya ang o masasabi dahil sa natin, opisina. base sa sinabi mo, Leloy, and this is what unites, let's say, Rizal and Bonifacio, binigyan ng common vocabulary ang prinsipalya na 30 henerasyon na sila namumuno sa isang bayan na biglang ayaw na sa Kastila, pwede nila gamitin ang lengguwahe ni Rizal at ni Bonifacio at hindi naman magmumukhang makasarili lamang ang gawain nila. Ang trabahador sa isang pabrika at ang kasama, pwede rin nila gamitin yung lengguwahe, ang mga sinasabi nila Rizal at ni Bonifacio para ipaabot sa kapitbahay nila kung bakit dapat kumilos. Napakahalaga sa akin yung isang kabanata sa Noli Me Tangere, paborito ko, La Voz de Perseguido. Doon nagdedebate si Ibarra at si Elias. Sabi ni Elias, Senyor Ibarra, marami tayong problema sa lipunan. Sabi ni Ibarra, totoo nga. Anong problema natin sa lipunan? Sabi ni Elias, problema natin yung mga mapang-abusong parayle at yung mga mapang-abusong gwardiya sibil. At nagalit si Ibarra. Sabi ni Ibarra, mali yan. Kasi itong mga to ang mga tumutulong sa Pilipinas. And at this point, this is at the point where we should realize na hindi si Ibarra si Rizal. Kasi hindi yun ang opinion ni Rizal. Ikinamumuhay ni Rizal yung opinion yun. In this chapter, is actually speaking through Elias. At sabi ni Elias, Senyor Ibarra, kaya mo hindi nakikita ang abuso ng Guardia Civil. Kaya hindi mo nakikita ang abuso ng mga Peninsular Friars, yung mga Kastila na praile, ay dahil mayaman ka. Ako ang boses ng mga persigido, la voz de persigido. At dito pinapakita ni Rizal na yung mga pinaglalaban nila, hindi lang ito mga pinaglalaban ng mga elitista. Ito yung mga pinaglalaban din ng mga pangkaraniwang Pilipino. Dahil nung panahon na yun, kung mayaman ka, hindi naman ikaw yung aarestuhin ng Guardia Civil eh.
Hindi naman Yeah. ikaw yung pwede, hindi naman pwede, pero hindi ikaw yung pinakamadaling arrestin ng unless you're the Mercados, di ba? Unless you're Mercado. Kaya lumawak ang pananaw ni Rizal dahil napahiya ang pamilya niya at natikman niya yung, di ba, yung dinadaanan ng iba. Pads, And sa pagtingin ko, sa tingin ko yung pagnanasa ng ganong klaseng kalayaan, tinatawag natin civil liberty. Liberty from being unduly arrested, for example, ng Guardia Civil or unduly killed by the police. Ito ay yung pagnanasa maging malayo doon, yun ang labos de perseguido. Pero yung pagnanasa ngayon nakikita natin sa Pilipinas ngayon, dahil yung mga mahihirap sila pa rin naman yung pinapatay ng police sa war on drugs, di ba? So kung nakita ni Elias yun, pareho yung sasabihin niya. Actually, Leloy, I hope you don't mind, dadalhin ko yung usapan sa more current times kasi you bring up an interesting point. And I wanna relate it to what's happening with yung kay Mayor Alice, yung sa yung nationality niya. I mean, we don't have to, I mean, a lot has been said about that, but ang gusto kong what I found interesting about it was sa media pagka ini-interview yung mga constituents niya, they have nothing but praise for her and saying bakit ang dami niyang ginawa para sa bayan namin. So which makes me ask, sa mga yung mga kababayan natin na medyo kulang sa material things, ano yung hinahanap nila? Ano yung hinahanap nila sa estado? Ano yung hinahanap nila sa konsepto ng national community natin? Kasi obviously wala silang problema regardless of whether Mayor Alice is a true citizen or not. Kasi sa kanila binibigay ni Mayor Alice yung mga kailangan nila. Hindi lang yun, Carlo, but I mean, what we have to realize pagdating sa mga local officials, taga doon naman talaga sila di ba? So in that sense, parang kung ang pag-aawayan natin mga formalities like meron bang ganitong dokumento o ganung dokumento o ano, ang karaniwang experience ng marami sa ating mga kababayan na talagang maraming may kulang na papel di ba? Dami mga papeles na hindi mo maintindihan, ang daming requirements. So lahat tayo may experience doon. So in that sense, ang alam lang nila, and in fact you can argue that's all you need to know, taga doon ba? And kilala ba? Pwede bang madali bang lapitan? Di ba? Yun lang and by all those standards, apparently pasok siya. The rest is, I mean, this is a great discussion in the future for members of the Filipino-Chinese community kasi yung from an older generation's point of view, parang GI ang ugali nung mayor, kaya nilalait ng mga kapwa Pilipino. But it's not a crime to be. Ano yung GI, Manolo? Hindi ata alam ng lahat ng viewers natin kung yung GI. Yung kasabihan ng mga matatanda na genuine in chick. Yung old style na very closed and separate na Chinese Filipinos. Mga matatandang Chinoy mismo yung gumagamit ng term. Gumagamit parang feeling nila parang hindi cosmopolitan, di ba? So merong ganung tipong even within the Filipino-Chinese community, merong mga alitan ng iba't ibang mga subgroups. But in the end, yun nga, kilala nila, madaling lapitan, tumutulong, and as far as they're concerned, that's what matters. Yes. Manolo, meron lang akong gustong pick upin doon sa sinabi mo kasi interesante. Pero bago nun, gusto ko lang sabihin yung comment nga ni Carlon, shows the absurdity of our system. No? It's absurd, di ba? That's all I can say. It's absurd, di ba? Tsaka, pero Leloy, before I go to Manolo, hindi siya idiot, Leloy? Hindi. Nakakatulong siya sa komunidad. I guess meron ngang sense yung mga Pilipino na gano'n, no? Yung Greek notion na banggit ko last episode, para sa Greeks, yung idiot is yung someone who cannot contribute to yung lipunan nila or to yung society nila or yung police at that time. So, I guess meron din tayong ganung klaseng criteria. Kung hindi ka idiot, you contribute to the police and the police is the Philippines, di Pilipino ka. Is that related to this, kasi napag-usapan natin yun. But I have a question for Manolo about the common language.
I was with someone, I will not mention who, but high-ranking church official siya. Minsan we were in a group and nasabi niya na corruption is such a big problem. Sabi niya, pero you realize it's so hard to solve here and I guess in other countries kasi down the line, lahat nakikinabang. Down the line, di ba? And sabi niya, even among the poor, di ba, that we accuse of selling their votes, etc., may nakikinabang sila eh. So, because it's related to what Carlos said, ano? Siyempre, yung iba nag-react, ganun. Siyempre, tapos noon, yung resolution lang, kung ba't huminto Leloy, sabi ko, you know what, we should invite si Dr. June, yung kanyang research on the Filipino vote. So, Oh, yes. Oh. No, yes. So anyway, just to show you na yung sinabi ni Carlo and the whole question about kalayan, independence, ang lawak ng dapat pagnilayan, ano? And Manolo, I go now to my question kasi for me it's a very important point. Ang dahilan na nakakilos ang ilustrado, mga prinsipalyo, because of a common language. May common vocabulary. Ang dahilan na nakakilos ang mga factory worker at ang mga kasama may common language. Mm-hmm. One of my greatest nightmares or fears is we're becoming more and more divided, di ba? Even in terms of the language, di ba? The name calling, di ba? Etc. So it's really worrisome. But I like that point, ano? So ang question is, I always go back, di ba? Lagi kong iniisip pag nagpaplano tayo ng episode. Proyekto to, di ba? Yun yung tandaan natin, di ba? Si kagalang-galang, pita-pitagang Leloy Claudio ang nagbigay ng titulo ng ating show, di ba? Proyekto to, di ba? It's a project of the nation, di ba? The nation, building the nation, di ba? So Manolo, can we discuss that in terms of ano ang sitwasyon ngayon noon? Is there a common vocabulary? Is there a common language across socioeconomic status, cultures, across generations, di ba? Ibang-ibang kabataan, iba-iba yung matatanda, etc. So anyway, just to throw that. Parang makikita natin and one of the best parang the best descriptions of it I've heard parang ganito eh. We may not be very nationalistic, which is a very, in a sense, 19th century point of view. Na, di ba? But we are patriotic. So kaya madali sa Pilipino na basta may musika, basta may bandila, basta may barong at barot saya, di ba? Mas yun na tayo pagkain, hindi ba? Yun na yun, bakit mo pa gagawin masyadong komplikado? And that accepts the fact that there are as many types of adobo as there are towns in the Philippines, di ba? Kaya lang, kontento tayo basta adobo. So, merong mga bagay na talagang pinagkasunduan na at parang kasanayan na natin. Where I think it's become more difficult is yung mga bagay na hiniram natin once upon a time that may not be as useful and applicable as before. I'll give you an example, just the concept of honesty in public service. Kung titingnan mo yung batas natin, yung Code of Conduct for Officials and everything, alam mo, it's actually illegal to receive any present from anyone if you are a Filipino public official. But kung tanggihan mo ang isang regalo, may kalaban ka na habang buhay kasi napahiya mo yung bumigay ng regalo. And it occurred to me, alam mo, dito sa Korea, merong tuwing parang meron silang Lunar New Year, di ba, sa mga East Asian countries. So yun ang Christmas nila, doon sila nagbibigay ng mga regalo. Meron ka makikita parang kahon na may spam. Okay, mga 8-10 lata ng spam, tapos ang ganda ng pagkabalot and everything. And sabi ko, grabe talaga ito mga Koreano, talaga ang hilig nila sa spam. And then someone explained to me, alam mo, yan ang legally acceptable official present
for a member of government. In other words, yung 10 lata ng spam na nasa magandang na may malaking ribbon, under the law, yun ang financially acceptable gift. So ang solusyon ng mga Koreano, hindi mo naman matatanggal yung pagbigay ng regalo. Ang pwede mong ipagbawal yung talagang enggrande at masyadong garbong regalo. At dahil limitado yung halaga nito, gawin mo na maganda yung itsura para hindi nakakaya ibigay at tanggapin. Hindi ba? So those sort of parang practical and yet imaginative solutions, wala tayong ganun eh. Either hahanap tayo ng kailangan by the book, in which case walang papasa, honestly, sa ating pamahalaan, or turn a blind eye, which is in many ways very Catholic, you could argue, di ba? Na, well, wag mo lang, di ba? But on the other hand, it doesn't address the question. It was just that nakita natin sa ibang bansa, mahigpit sila, meron silang mga patakaran, hiniram natin, ginawa nating magandang batas, wala namang sumusunod sa batas at hindi mo pwedeng ipatupad kung sa totoo lamang. So there are many things like this. Yung kahit sa lengguwahe, we have the ridiculous situation, for example, na ang ating national anthem, pwede mo lang kantahin sa wikang Filipino. Which means, the original language it was written in, Spanish, bawal. The language that your parents sang it in when they were growing up, English, bawal. If you wanted to sing it in Cebuano, in Cebu, bawal. Which is also ridiculous, hindi ba? Because we had a solution in the 1930s, which was a very 1930s solution, na gumawa tayo ng pambansang wika, but hindi natin maituloy ang pag-uusap para ipasok ang why not regional languages, why not, di ba? Yung dapat may evolution. Ang problema, wala tayong mahanap ng solusyon. And finally, to end my rant, it's the same reason na hindi tayo magkasundo sa politika dahil kahit meron kang ideya para i-improve ang mga patakaran natin, it's proven impossible to amend our constitution. So we are stuck in a 30-year time warp na walang mananalo, walang pwedeng umiral na ibang pananaw. We're just stuck in 1987. So kung ganun, syempre magiging talagang, alam mo, galit na galit ang iba't ibang mga panig kasi yung iba na meron talagang pinag-isipan, hindi nila maisulong. Yung mga gusto naman panatiliin yung sistema ngayon, wala namang masuggest na kahit anong improvement. So all the more we hate each other, di ba? Gusto ko tugunan yung mga comment ni Manolo tungkol sa Korea because it's interesting to think about Korea on our Independence Day dahil marami tayong Korea envy. And sa tingin natin, di natin ma-achieve yung na-achieve ng Korea. But if you just think about Korea, in the 1950s, there was a report saying that Korea was a bottomless pit of corruption. Yun ang description sa kanya ng United Nations. And then there's this economist, I suppose living in Korea, Manolo, you realize people are always on time in Korea. Totoo. Pero the economist Ha Jun Chang, he's around the 60s, 70s. Sabi niya nung bata siya, there was a concept of Korean time. At nung sinubukan niyang ipaliwanag sa anak niya kung ano yung Korean time, nagulat yung anak niya. Korean time during his time was what Filipino time is to us today, meaning laging late. Pero ngayon wala nang Korean time. So, let's not think na itong kondisyon natin na corrupt tayo, we have a bad culture, like lagi tayong late Filipino time, hindi yan pwedeng magbago dahil sa Korea within the span of maybe 3 decades, nagbago na yan. At yung anak ng Ha Jun Chang, hindi niya alam that there's such a thing as Korean time. Maybe hopefully in 30 years, pag medyo mas maayos na yung traffic natin sa Maynila, wala na ring Filipino time or Filipino time is on time. One of the solutions, crassly, one of the solutions that Ha Jun Chang suggests, this economist, is get rich. Because if you're richer, your time is more valuable, you show up on time. If you're richer, you can fund the police.
If you're Oo. richer, Mm. hindi mo kailangang ibenta yung boto mo. So, sometimes we think kung walang korap, walang mahirap, but many times it's the opposite. Kung mas tugunan ang hirap, matutugunan ang corruption. So, we have to look at it on both sides. Dito naman sa issue of culture and common language, very interesting kasi nga, sabi mo, Manolo, the big project from Quezon's time was to make Tagalog the national language. And to some extent, it has. Pero sa tingin ko, hindi yun nag-succeed dahil kay Quezon, dahil sa gobyerno. Nag-succeed yun dahil Mass sa ABS. media. It was mass Dahil sa media. ABS-CBN, dahil sa Mass media. ABS-CBN. ABS-CBN, Oh. dahil sa kultura. At like it or not, ang kultura, ang popular culture, ito ang pinamakapangyarihan in terms of pagbubuklod ng Pilipino. Dahil yung Maranao na dati yung Tausug, dati na Tausug lang o nagbibisaya, ayaw magtagalog. Nakita niya sa TV, may mga pogi na si Piolo, gusto niya maintindihan, gusto niya panurin. Yan, nagtatagalog na rin siya. So suddenly, Pilipino na rin siya dahil sa ABS-CBN. Hindi ko sinasabi to dahil nasa ABS-CBN tayo, pero I think it's kind of objective that where the state has failed, these media institutions have succeeded. And so I think there's a lot of responsibility for our media dahil kaya din tayong ibuklod. Even during martial law, for example, nag-aaway yung mga tao, very divided yung mga tao. Ano pinapakinggan ng mga tao? Disco. VST, lahat pinapakinggan yon, di ba? In the 1990s, there were a lot of political divisions as well, may coups. Pero tanungin mo kahit sinong Pilipino na nabuhay noong 1990s, nakinig sila ng Eraserhead. So yung kapangyarihan talaga ng kultura na ibuklod tayo, kailangan natin magnilayan during our Independence Day. Lelo, tama kasi if anything, what June 12 should remind us is the possibility of change. The fact that dati hindi tayo malaya, tapos June 12, malaya, dineklara na natin na tayo malaya. Pero kailangan din natin intindihin na change doesn't happen overnight. So just because we proclaim it so, it doesn't mean that it is so. So dyan tayo ngayon papasok na yung mga incremental change na pinag-uusapan natin. Kaya nga binanggit ko sa una yung popular culture, yung how do we instill these, how do we make the changes real and part of our daily lives. That's the challenge that we have to, I mean, at least yearly on June 12 that we have to think about. I wanted to ask Fads a question. Actually, bilang isang media person and bilang isang tao na, you see a lot of people in entertainment. The people, actually, you interact a lot with the Filipinos who tell our story in a real way na nagkokonekta sa atin. Hindi yung mga nasa nobela, hindi yung intellectual, yung kinikwento nila kung anong buhay ng Pilipino on a daily basis. Are we in a good place, Fads, in terms of the stories we're telling? Well, let me just give a background. No? Siyempre, yung kwentong nilalabas ng ABS, kasi that's what I'm most familiar with, dumadaan yan sa proseso eh. Okay? So, way back, gumawa sila ng mga ano ba yung mga types of Filipinos, no? Gumawa sila eh. 'Di ba? Ito si macho, ito si ganon. And then another filter they have is they have a values grid. So itong kwento mo dapat pumasok yan doon sa values grid, doon ano ba yung pinoportray mong pagkatao. So in that sense, merong pulso, no? May pulso sa tao, okay? And remember, especially during may free TV pang ABS, they run maybe 50, anywhere from 20, 30, 50 FGDs every day, para pulsuhan lang ang tao and to see ako ng reaction sa kwento, etc. In fact, before, yung kwento ng mga teleserye, nag-evolve yan based on the reactions of the people. So, that introduction shows you na pinupulsuhan. So, it's right to say na yung mga pinapalabas, yung mga narratives, yung mga kwento, ay nagre-reflect ng pulso ng tao, no? So, but the thing that's yung concern lang dito, because it leads to successful and crowd-pleasing shows, but yung sumusunod dito sa mga biases ng mga tao. And you can compare this yung noon, but it's more of a gamble. Let's say if you're a Lino Broca or whatever, na mangunguna ka eh. And then pwede mong apektuhan yung pananaw ng tao eh. I'll give you a very good example, which is there's a new
Korean show called the Eighth Show. Yeah, So I saw that in Netflix. so kung panoorin niyo sa Netflix, it's for grown-ups only, but makikita mo na talagang hard hitting ang paghimay niya sa lipunan ng mga Koreano. And I'm wondering if we're capable of the same hard hitting, very intense. And actually, when you look at all the Korean shows, yun ang ano nila, hindi nila sinasambahan sa sarili nilang kultura eh. Talagang tinitingnan nila kung ano yung mga mali dito. And that used to be, for example, that's what made our culture, our movies and writing in the 70s so powerful. Um, Yeah. 'Di ba? Ngayon, I hear many cases na nagtataka ang mga manunulat, ang mga script writers kung if we're capable of the same um, um, Parang self-critique eh. self-critique that becomes universal. I mean, Yeah, anong yeah. pake natin sa problema ng mga Koreano, but that's why the whole world is drawn into there because it speaks to something, alam mo. So yun Yeah. ang ano ko, Maybe Manolo, no, related to this, especially during the time na malakas yung free TV ng ABS, I get all of these comments from people na, you're just after ratings, ganun-ganon, etc. No? But let me just say two things. So number one, with all the accusations nga na ratings, etc., they struggle with the values they're trying to portray. Kasi sometimes I'm involved in the discussion eh. So I always tell nga ABS people, sabi ko, so long as we're still struggling with it, I think we're fine, no? Okay. Kasi it's a struggle absolutely, tayo, absolutely. question of values, no? Tapos number two, tama ka Manolo eh, andun yung tension ngayon na, remember, we're catering to a new generation and ibang-iba yung daloy ng pananaw, di ba, etc. In that sense, I think ako feeling ko lang, in terms of storytelling, we're moving into a new world, a new field na inaaral nila. Like for example, you have to tell a story. What used to be 20 minutes has to be 5-7 minutes. So diba? But I think the values we're still struggling with it. We're still struggling with it, diba? Kasi why am I saying that? One of my responsibilities now in the network is to come up with a formation program for the talents, especially the younger talents, di ba? And it's a challenge. Going back to yung initial question ni Leloy, di ba, na ano ang estado ng narrative natin ngayon? Ako, Leloy, all I can say is ang daming iba-ibang klaseng narratives, no? When I look at the projects lined up, in the grid, and you need to remember, it's not just Kapamilya channel, but you have View, you have Netflix, you have Amazon, you have all of these mga iba't ibang platforms. Ang daming kwentong lumalabas dyan. Of course, your best gauge is Kapamilya channel, Channel 2, no? The former Channel 2. May mga maganda akong nakita naman, Fads. For example, one very concrete trend. Mahal ko rin si Lino Brocka, I agree Manolo, pero kung tignan mo yung mga pelikula ni Lino Brocka, ano ang representation niya ng mga Chinoy? Laging mga negosyanteng nanlulugi ng mga tunay na Pilipino. Ngayon hindi na ganoon eh. Kasi si Sir Chief, Chinoy, pero totoong Pilipino nag-aaruga. Meron ka ng My Binondo Girl at Pilipino na, si Pilipinong-Pilipino ang pagtingin kay Kim Chiu. So I think contribution na rin yun I sound like such an ABS-CBN shield today, pero parang contribution It's na rin okay, yun it's okay. ng DOS sa lipunan, yung bagong pagtingin natin sa Chinoy na talagang Pilipino na talaga yun, hindi kagaya nung dati. Naisip ko rin, meron din naman mga hard-hitting. Recently, pinanood ko ulit ang On the Job. Si Piolo Pascual, of course, na mahirap panoorin dahil napakasakit ng katotohanan na ipinapakita, yung corruption ng ating judicial system. Yeah. Before nawala ang franchise and before the pandemic, merong proposal that once a year, Star Cinema will come up with a masterpiece, budgeted. And they don't care if it makes money or not. But it must reflect the culture, no? And for me, I was very excited about that because I was part of the
the part of the first team na magpo-propose sana, but of course nawala yung franchise. But going back, no, every time I say mass for a unit in ABS, for example, PBB, okay, yung mga reality shows, ang pulso doon is they really nurture the dreams of young people. Amazing. Tuwing merong audition, hindi kayo maniniwala, libo-libo ang pumipila. The night before, mga alas 6, alas 7 ng gabi, nakapila na yan kung saan man yung audition. Papasok yan, mga alas 8 na ng umaga. Buong araw yan nandyan. And thousands, you're talking about thousands, And then, of course, you have other units coming up with amazing narratives. Halimbawa, yung lalabas, yung Sagrado Pamilya, for example, supposed to be highly anticipated, and andon nagwi-weave siya into political dynasty, etc. So again, I always tell ABS, we are the storytellers, and sabi ko, and generations are defined by the narratives that they hear and that they embrace, di ba? At kaya tama yung sabi niyo, malaking responsibilidad ng media. Hindi lang media. So, but I think, Fads, I think we need to explain also why we're talking about this, no? Within the context of June 12, yung araw ng kalayaan natin. Kasi yung storya hindi natapos kay Rizal, hindi natapos kay so tuloy-tuloy ito eh. So sabi mo, every generation may bagong addition sa naratibo natin. So kailangan natin bigyan ng freedom yung mga ating previously we had episodes on the arts, on yung mga writers natin, yung mga historians. We have to give them the freedom to be able to craft these stories kasi kailangan more than anything else, yung kababayan natin, kailangan nila makita yung relationship between ano nangyari nung dati, ngayon, saka saan tayo pupunta. Kaya pinag-usapan natin, lagi natin pinag-usapan ito, di ba, Fad? Storytelling. Parang ang simple lang isipin, pero napakalakas, napaka-powerful ng epekto ng storytelling. The one history lesson that every Filipino has learned is the national anthem station ID sponsored by the networks. Yun ang punot dulo ng historical from who matters to what they look like and what they did. Yun na ang kwento ng Pilipinas. And the one problem is that it's doesn't include half of our recent history, di ba? Swerte ka na kung hanggang Bataan, di ba? But after that, wala na, di ba? Because it's safer to not get involved with what's later on. Because dati kasama yun eh. Nung panahon ni Marcos, yung mga station ID na yun, kasama all the way. Marcos was the culmination of everything eh. Bagong lipunan. Diba? So nung tinanggal yun, parang safer for all the networks na hanggang 1898 na lang or at the most, di ba, Bataan. But it shows you na bandila, national anthem, yung sino yung mga figures, yun ang talagang pukpuk sa ulo natin eh. Pasok mo na ang pagkain, solve na tayo. A foreign scholar once told me, merong dalawang klaseng mga bansa sa mundo o lipunan. Yung mga nag-iisip na ang pagiging miyembro ng isang bansa ay dahil sa lupa kung saan ka pinanganak o sa dugo kung sino ang ninuno mo. At sabi niya, kayo mga Pilipino, dugo. Hindi importante sa inyo ang lupa. Dugo ang mahalaga sa inyo. And I found that very interesting, which is why I think we took so well to being all over the world. Hindi naghihina ang pagiging Pilipino mo dahil nasa ibang lugar ka kasi transported in your veins yung identity mo. And I think that's how basic it is for us. Okay. Thank you, Manolo. Leloy and Carlo, closing. I want to close, Father, dahil sinasabi natin ano ba talaga yung Pilipino. At meron akong civics textbook na sana binabasa ng maraming tao from the 1930s. Ang pamagat ito, The Filipino Way of Life by Camilo Osias, eventually Senator Osias, one of our great statesmen.
Dun sa librong yun, sabi ni Camilo Osias, usong-uso kasi noong panahon na yun, yung Filipinism or yung Filipinismo. And Filipinismo in the 1920s and 30s was this movement to define Filipino. Dito natin napagpasyahan na si Rizal ang ating pambansang bayani, na Sipa ang ating pambansang laro. Bahagi yun ng Filipinismo. Sabi ni Camilo Osias, okay ako sa Filipinismo, but he added one word, dynamic Filipinism. At naisip ko to habang sinasabi ni Carlo na hindi pa tapos yung kwento. Because as we talk about our culture, as we define ourselves, wag nating sabihin we are engaged in a process of Filipinism, defining what Filipino is. Tandaan natin na dynamic ito, nagbabago ito. So, balikan natin yung konsepto na yun, dynamic Filipinism. Thank you, Leloy. Carlo? So sa akin, Franz, balikan ko yung when I started out, yung observation ko nga bakit hindi masyadong malalim yung ating yung observation of June 12. Sabi nga ni Manolo, maano tayo sa perfunctory displays ng patriotism yung bandila, yung mga parada. Pero I think the challenge for every June 12 is how do we make these small incremental yung mga galaw na maliliit para lumalim ang ating pag-unawa sa konsepto ng ano ba talaga ang national community na tinatawag nating Pilipinas. So in my case, I might as well explain. I have a few maliliit na mga negosyo and I have a few may mga sinusweldohan, and I think starting this year kasi sumakto na sa trabaho ko, sa kumpanya ko, we get our annual company bonus in June. So every June, starting this year, naku, patay ako sa misis ko, hindi ko pa pinapano to, pero this is something pagdating sa bayan, walang independence, Carlo. Pero this is something I've been thinking about. So every June, I want to give part of my bonus dun sa mga empleyado ko rin. So para they have something to look forward to every June, and tatiming ko, parang ang gusto kong ano sa kanila, this is our June 12 bonus para sa inyo. So, ito yung gusto ko sana na bigyan natin ng meaning yung araw na to beyond yung malaya ba tayo, independent, yung magandang pag-usapan nyo, pero we need to come up with a more modern meaning that may meaning sa atin ngayon. So, and hopefully, I don't know if it's right, I don't know if it's enough, but this is one of the things I think I can do, and I hope other people are doing similar things as well. Thank you, Carlo. Siguro bilang pagtapos lang, siguro sa mga nakikinig sa atin, nanonood, sana pagkwentuhan ninyo itong darating na June 12. Para sa inyong mga bahay, mga pamilya ninyo, sa inyong mga kasama sa opisina at komunidad. Pagkwentuhan natin itong yung paglalakbay natin bilang isang lahi, bilang isang bansa. And I go back to how we started this show, that it's a project, no? It's a project of building our nation. It's a project of really discovering our identity. So, Manolo, Leloy, and Carlo, maraming salamat. And sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa atin ay Happy Independence Day. Sana maging makahulugan ng ating araw ng kalayaan. Ito po ang Proyekto Pilipino. Nagpapasalamat sa inyo. Thank you.